Bigan, nasa Cebu. Hello? Hello. Hi, good evening. Good evening po. What's your name? Therese. Ano po? Therese po. Therese. Alright, baka... May pinsan ako dati, Teresa. Pagpunta US, Teresa. Siya. Ikaw, Therese. Opo. Ilan taong ka na, Therese? 20 po. 20. Anong ginagawa sa buhay? Ngayon po naghihintay na ng alis ko. Bakit? Saan punta? Sa Mexico po. Mexico? Eh, bus lang yan. Okay na yan. Kaya pumunta ka Mexico. Opo. Bakit ang gagawin mo doon? Tatrabaho sa hotel. Ganon? Bago yan, mga kaibigan, kasi alam niyo, totoo yung mga taga-Mexico, maalis na Mexico. Diba, nagbo-border crossing sila, puntang Amerika? Opo. Ikaw naman, puntang Mexico. Anyway, good luck, ha? Thank you po. Ingat ka pagpunta, maraming Mexicano doon. Malamang, Mexico yun eh. Therese, ano paglilingkod ko sa'yo? May tatanong po sana kasi ako. Kasi, meron akong guy. Pero, hindi naman po kami. Pero kasi mag-aano na sana kami, 1 year and 7 months. Tapos yung last year pa po. Alright, stop. Meron kang guy. Anong definition ng guy sa'yo? Kasi hindi po kasi kami. Pero, nag-sex kayo. Hindi. Yun to, magkaamin para malinaw. Nangyayari sa inyo? Wala po, kasi bata pa siya. Titus, ilang taon? 18 po. Gano'ng katagal na kayo? 1 year and 7 months. Na hindi kayo pero parang kayo? Oo, kasi pinag-usapan na rin namin yan last year pa. Tapos, hindi daw kasi siya naniniwala sa girlfriend, boyfriend, kasi lang daw yan status. At the age of 18, sinabi niya yan? 17 siya noon last year. Wow, ang talino niya, ha? Talino talaga. May future yung batang yan, ha? Opo. Diba? Para maisip mo at the age of 18. Honestly po, oo, matalino siya. Pero alam mo, pag lalaki kasi nagsabi niyan, parang gumagawa lang kami ng excuse para makapag-chicks na marami. Okay. Di ba? Generally, mga kaibigan, ha? Kaya naman, naguguluhan ka ngayon. Di ba? Opo. Sige. Hindi kayo nagigis? Po? Hindi kayo, alam niyo, mga kaibigan, ba't ko tinanong agad ko, nag-sex ba kayo? Kasi unang-una, kung wala commitment at kayo, di ba? Nagda-date, nagkikita kayo regular in the past 1 year and 8 months, di ba? Opo. At walang commitment, ano nagbubuklod sa inyo? Milagro? Yun nga kasi po yung problema ko. Kasi, before, sobrang, iba siya kasi dati. Tapos ngayon parang, wala na, parang ganun. Kasi like, umalis kasi ako nung April, pumunta ako ng Europe. Saan? Europe? Opo. Tapos? Kasi nag-major ako doon. Tapos, nag-major ka sa Europe? Opo. Oh my God, you're so rich. Hindi po. I cannot believe this. This is so surreal. Hindi po. Simple lang po ako. Anyway, so yun. Ano naman siya, okay pa siya noon. Like, before umalis, pumupunta pa siya ng condo, ganyan, everything. Tapos, nung nasa Italy nga ako, kahit madaling araw dito sa Philippines, nag-online siya para lang makausap ako and all. Tapos, yung tipong, yung mga term paper ko, projects ko, lahat-lahat siya gumagawa. Yung mga ganun. Tapos, nag-masters ka pa, hindi pala kayang gawin. Tapos parang ngayon nga, nagbago na siya. Like, hindi na kami nagko-communicate. Wala. Kailan kayo huli nagkita? Huli kami nagkita. The last time that I was in Manila was... taga Maynila? July 9. Oo, he's from Manila. Saan dito? Baka pinsan ko yan, ha? Sa Valle Verde po. Susasyaman naman.
Oh my God, mga kaibigan, meron palang mayamang tumatawag sa akin. Actually, kaya nga po nandito ako sa loob ng kotse ko kasi Diyos ko, baka mapatay ako ng mama ko. May kotse ka din? My God, ah! Opo. May kotse ka din! Opo. Talaga? Opo. Actually nga, kung ikukwento ko nga sa'yo yung mga yung mga things din na napaisip ako na hindi talaga kami baka pagtawanan mo ko kasi sobrang babaw. Sobrang babaw. Okay, ganito, magiging specific ako, ha? Opo, sige po. Ayaw ninyo niya ng commitment. Opo, siya. Kasi never po siya nagka-girlfriend. At umuo ka. Opo. Yung pag-uwa mo, gusto mo ba o gusto mo lang talaga siya? Yun na. Kasi para lang, oo, para lang. Hindi natanong ko, yung pag-uwa mo ba, gusto mo lang talaga siya o gusto mo yung pag-uwa mo? Gusto ko lang siya. Yan. Kasi malolokohin nyo rin lang di ba? Huwag na pati sarili ninyo, di ba? Oo nga po. Alright. Well, ganito, hirap kasi nito, bawal mag-English napakatalino pa naman ang kausap ko. Nag-major ka saan? Sa Europe? Magkano yung mamahaling cheese grater? Hindi ko alam. Talaga? Ano ang mo? Specialty mo luto? Matanong-tanong lang. Ang specialty ko talaga, shrimp estofado. Oh, ano ulit yun? Shrimp estofado po. Shrimp estofado? Oh my God, you'd like to go to the elevator. Alam mo ano sabi ko? Hindi po, Saan banda yung elevator? Saan banda yung elevator? Nakakaaliw po talaga kayo. Masaya ako dumating yung mahal ko dito. Naka-short sa maiksi. Bakit? Mainit. Anyway, ganito Therese. Hello? Apo. Ito na naman tayo sa ticking time bomb na yan, di ba? Ito naman tayo sa day one. Day one pala na pumayag ka, umuo ka na walang commitment. Problema na yan Oo nga. Pero, diba? kasi, we had our life, planned. Kalokohan yun kalokohan buhay ma. Sorry Opo. Baka kasi sobrang talino niya, and you tend to analyze everything na mangyayari sa buhay niyo. Yun na nga po. Alright? Opo. So, wag gano'n i-discover niyo yung bawat araw, di ba, na parang bago sa inyo. Hindi papalunuhin ninyo. Di ba? Maglagay kayo na, maganda yung plano sa buhay. Someday you want to be this, you want to be that. Di ba? But you're 20 years old ka, tama? Opo. 18 siya, tama? Yes. Dapat ini-enjoy yung relasyon, hindi yung nagpaplano kayo ng 1 year, 8 months kayo, di ba? Na parang kayo na parang hindi, tama? Oo. Okay, kung tatanungin nga, Therese, dun sa nakalipas sa 1 taon at 8 buwan, ano maaalala mo? Anong bahagi ng buhay mo itong lalaking to? Madami. Anong bahagi ng buhay mo itong lalaking to? Siguro makukonsider ko siya yung biggest change sa akin. Bakit? Kasi, ako spoiled brat. Tapos, yung, party goer and everything. Tapos, may sakit po ako sa puso. So, kinokontrol niya ako. Tapos, supposedly, as we've planned, dapat magpapayat siya. Kasi gusto ko nga, husband the pilot. Pero, nung nalaman niya yung all in na siya. Mahal yan Opo. Di ba? Tapos, ayunis Anyway, sige. Oy, congratulations Hindi lahat ng tao mayroong opportunity na mag-aral. Oo nga po At ikaw, meron kang malaking oportunidad. Sana pagbutihin mo, ha? Graduate na nga po ako, kaya magtatrabaho na ako sa Mexico. Congratulations. Kaya pala, kala ko mag-waitress ka doon, pala chef ka pala. Hindi So, kumakain hindi ka pa, hindi ka sa trabahong yun. Anyway, Therese. Po. Anong plano mo sa buhay? Yung kadugtong siya. Ngayon, hindi ko na po alam. Parang, kasi I'm taking him out of my life already. Bakit? Kasi, eto na nga po yung mababaw na part.
yung first, nag-plan kami na magsa-study kami sa same school, yung culinary. Tapos nag-Europe siya. Pagdating niya dito, nalaman-laman ko, in-enroll na pala siya ng secretary ng mom niya sa UST. May secretary, mom niya? Opo. My God, ah. They're so affluent. You know that? Bigla naman ako nainggit. Di ba? Tapos yun po, edi okay na lang sa akin. Sabi ko, okay, fine. Nag-stay ako dito sa Manila dahil sa kanya, dahil magsasama kami sa isang school. Pero yun nga, nalaman ko nga hindi siya enrolled. So okay lang. Sige, fine. Tapos, nag-plan kami na on his birthday, pareho kaming phone. Tapos, edi kumain Anong phone? BlackBerry po. Akala ko Nokia X101. Dual SIM. Tapos? Nung birthday niya po, nawala yung phone ko na gano'n, na 3 days old pa lang. So parang, sabi ko, baka hindi talaga meant. So after, nung paalis na nga akong Italy, nagtanong siya regarding my flight details, ganyan. Sasama daw kasi siya. Kasi yung dream talaga namin is pumunta ng Paris together. Eh, may siya, major classes siya na hindi niya pwedeng kunin this summer. Stop talking. Opo. Naguguluhan ako bigla. Alam mo kung bakit? Bakit po? You had so many plans. Oo, as in marami. Pero ano po, kayo? kasi mga anak. And Stop. One by one, answer my question. Ang dami niyong plano, di ba? Like, gusto niyo libutin ang buong mundo na magkasama. Opo. Ano meron? Magkaano-ano kayo? Wala nga po. Yun nga po problema eh. Alam mo, naiintindihan kita di ba? If anything, ito yung mga bagay na pwedeng pagpasalamat ni Therese pagdating ng panahon, di ba? Kasi marami na ituro sa itong lalaking ito. Kasama doon magpakatanga. Di ba? Opo. My point here, Therese, is bakit mo hinayaan, di ba, na mag-invest ka ng sobrang emosyon na hindi mo alam kung anong bahagi mo sa buhay niya? Alam ko, mahirap na sagutin ngayon niya kasi nangyari na eh. Di ba? Mahirap na sagutin kasi nangyari na eh. At minsan madadala ka lang, di ba? Parang ang bilis ng pangyayari. Ang dami yung plano eh. Ang dami, di ba? Sobrang dami. Siguro dahil may pera kayo. Madali magplano, di ba? Kaya magkaano-ano kayo? Wala. Kailan kayo nag-usap? Last po, nung July something. Meron ba kayong I love you too? Opo. Do you Pero guys matagal kiss? na yun. Hindi. Kasi yun nga siya tawag dito? Conservative. Alam ba niyang mahal mo siya? Siguro. Opo. So never mo nasabi sa kanya? Hindi po talaga. Kasi yung issue niya naman po sa akin, indecisive daw ako eh. Indecisive? Sa anong aspeto ng buhay mo indecisive ka? You're very highfalutin, ha? Sige. Kasi marami po akong maraming mga lalaki, nag-aano sa akin. Pero sinasabi ko naman... Teka lang. Inaano ka ng mga lalaki yan? Mga Ano? Yung alam mo na, Hindi ko alam yan ako. Alam ko wala ako dyan. O, dali. Mga nakakakeme, mga ganun. So parang ayaw... Stop. Sige po, opo. Ano yung nakakakeme na yan? Nakakaano po, nakaka-fling, parang ganun. Ano yung included sa fling na yan? Sorry kasi hindi ko alam yung lifestyle ng isang 20-year-old girl na kagaya mo na, alam mo yun, may freedom na may pera ka kasi. So alam mo yung usapan natin ibang-iba eh. Kasi iba yung pribileyo ng tao, konti pera tsaka sa marami. Di ba? Wala po. Maging totoo tayo mga kaibigan, di ba? Wala po.
Kasi karamihan ng caller ko, pag ayaw marinig na nanay, sa banyo pupunta, ikaw